Hello everyone! I'm back with another video, and for tonight's video ay isi-share ko kung saan ako nag-apply last week since yung pangatlo kong ESL company ay hindi ako na-hire o parang na-hire ako pero pinaalis din agad kasi medyo high standard siya. And yun, so itong company na to is Cloud English. I don't know if you guys heard about this company, pero feel ko parang bago lang to, or parang bago lang sila nag-hire or lumabas. Ganon. And nakapag-demo na ako dito, and okay naman. Actually, okay. Kasi yung bata is nagpa-participate. Syempre, mahalaga yun. If nagde-demo tayo, dapat nagpa-participate talaga yung bata. And no more chikanes. The salary rules. Yun lang, kasi may rules. Ito lang, napansin ko lang sa company to is medyo strict siya. Parang similar siya sa Jowsy Tutor. Alam kong nagko-comment kayo at alam niyo kung ano yung Jowsy Tutor. Parang medyo hawig sila na may pagka-strict, no? So, the hour rate is 110 pesos per hour or per book class. And salary rules, ito na nga. So, 55 pesos kung magka-cancel ka within 24 hours. Okay, for example, bukas, may book class ka ng 6 p.m. And then, ngayon ka lang nagsabi na, ay, hindi pala ako makakapasok or kinancel mo yun. So, automatic deduction, 55 pesos. And kung ikaw naman ay absent at may nag-book ng class sa'yo, automatic penalty 110. O, diba? Ang galing. Charot. Ito lang, kasi medyo meron din namang good side. We will compensate if meron daw climate disaster, typhoon, or earthquake. Hindi naman natin i-wish, no? Never tayo mag-wish na merong ganito. So, yon. Hindi lang nilagay dito kung magkano or kung ano ba. Next is perfect attendance bonus. O sa mga kapwa ko ESL teacher na hindi mahilig mag-absent or pag merong internet connection problem is nasusolusyonan agad. Pag walang electricity, may solusyon yon. Perfect attendance bonus. Kung ikaw ay nakapag 40 classes, may 50 pesos kang matatanggap. And if 100 classes naman yung natapos mo, meron kang 100 pesos. Applicable lang to pag perfect attendance ka. Like, wala kang absent, wala kang issue like internet connection issue, electricity issue, kung ano bang issue yan. Next is 150 classes, 150 pesos. 200 classes, 250 pesos. 200 pesos. 250 classes equals to 250 pesos also. So, yun. Kung gusto nyong bumawi na lang kayo sa perfect attendance bonus. Pero hindi naman talaga may iwasan, di ba? Pag may emergency or problem, lalo na yung internet connection at electricity, talagang hindi mo mapipigilan yan, te. Next is, eto, once a month yung salary. Parang Jowsy nga siya kasi once a month din yun. Sa GCash or PayPal. I'm sure meron naman tayong GCash lahat. Or kung hindi, ikaw yung nanay mo, yung tatay mo, yung kapatid mo, kung sino ba dyan. Next, classes in the last day will be counted in the next cut-off. So, siguro for example, May 31, yung classes mo nung May 31 is counted siya next month na, next salary cut-off na, ganun. Eto, medyo matindi din tong rules. May ibang rules na naman. Only dalawang chance lang yung mabibigay nila pag mag-leave ka once a month. For example, magbabakasyon kayo or may ganap ka. Syempre, magpapaalam ka, diba? Tapos, ang tawag dito, 3 days lang daw yung pinakamatagal na
hindi ka pwedeng pumasok. Yun. Tapos, pag hindi daw talagang accepted yung reason mo, yung excuse mo, ima-mark as absent ka, and syempre may penalty yun. Next is, ask to cancel class in 5 minutes will be marked absent. Okay, for example, may class ka 7 p.m. and then nung tawag dito? Then for example, 6:55 nagsabi ka na, ay hindi ako makakapasok into ganyan. Naku, deduction na naman ulit. At alam mo ba kung magkano yung deduction? 125 pesos lang naman, di ba? Ang sakit. Okay na sana kung 20, charot. So, hindi talaga, medyo strict siya. Talagang mag-iingat-ingat ka talaga, no? Ang ingay ng aso, di ko alam kung anong gagawin ko. Malapit na tayo matapos eh. So, next is, kung late, ano to? Magdadagdag sila ng hourly rate every year. So, for example, yung rate mo ngayon is 110. Next year is 210 na siya. Ang tagal naman ng next year, te. Next is, ang ingay talaga. Next is number 5. Asan yun? If you were late for more than 5 minutes and didn't give compensate of the class time until 25 minutes, class won't be paid. For example, late ka ng 5 minutes. Tapos, anong tawag dito? Tapos parang hindi ka, within 25 minutes, late ka nga ng 5 minutes, diba? Tapos parang hindi ka nag-extend or parang within 25 minutes, hindi ka nagpakita, ganun, is automatic na hindi siya paid. Yes, hindi siya paid. Ganun. Sana naintindihan nyo kung ano man yung pinagsasabi ko dito. Okay, number 5 is, kung ikaw ay may internet connection problem. Eto, na-try ko talaga to dati. As in, nagkaklase na ako, and then suddenly nawala yung connection, and then wala din akong load, hindi ako maka-hotspot sa phone ko. Patungo dito sa laptop ko. Hindi ko natapos yung class. Automatic, hindi yan talaga paid. Kasi paid lang yan pag walang emergency na nangyari, walang naganap. As in, yung tuloy-tuloy talaga na classes. Yun lang talaga yung paid. Next, so sayang lang din naman. If you have complaint from student of one class will not be paid. If you have complaint, okay, alam ko na to. If nagrereklamo yung student or yung parent naman talaga yan. If may reklamo yung student or parent sa'yo, automatic na hindi ka daw paid. So, medyo strict nga yung company na to. Pero okay din naman kasi parang, para to sa mga teachers na sobrang, anong tawag doon? Sobrang hindi mapag-absent, sobrang committed, sobrang focus sa work. Ito talaga yung best company para sa inyo. And guys, dito na nagtatapos yung video. I hope na nakatulong ako dito sa inyo. Kung wala kayong naiintindihan, huwag na nga kayong manood. Charot. So, thank you guys so much. And, di ko lang sure if ipagpapatuloy ko to itong ESL company to. Kasi, hard na nga ako. Yung kulang na lang is yung introduction video ko kasi gusto nilang baguhin. Kasi, bawal daw mag-mention ng name kung saan nga nag-work before. So, yun. And sa experience nga pala, kailangan 3 years experience yung ilagay mo. Yun yung prefer nila. Diba? So, yun guys. Thank you for watching.